Lahat. Once again, Joel Berha, aka Caprion. Caprion, nandito na naman tayo sa ating client na ito. Ayaw siyang umandar at okay naman yung mga pressures niya. Ayaw siya umandar. Pero dito medyo may error dito. So may error siya. Posibleng nandoon ito sa controller. Isa itong package type, mga Caprion, ducted type, at siguro mga 7.5 per unit ito. So 15, mga 30 tonner ito, mga Caprion. Punta natin, Caprion, doon sa pinaka main controller. Baka may error doon. Isa nga pala itong auditorium. Dito tayo. Dito tayo sa taas. Sa likod, kung may chance kayo na Okay. May function dito dahil isa itong auditorium. So kailangan nila ng aircon talaga. So sa ngayon, pupunta tayo doon sa pinaka main controller. Baka may error to, ayaw pumalo. Okay, dito tayo, Caprion. Saan ba ang daan dito? Ay, dito. Sir, saan papunta yung control? Ay, dito yata. Sige. Okay, thank you, ha. Okay. Dito na nga, dito. Saan na yung natin? Yung pinaka main controller natin? Ayan. Tutukan mo nga, Caprion. Ayan. Yung air handling unit number 10 nag-error. Reset natin nga, Brad. Reset mo. Ang ginagawa namin. Sige, patayin mo muna. Okay, on. Ano yung error kanina? Anong code yun? Anong number? A10. O, A10. A10. Oo. Okay, sige. Halika, Caprion, punta tayo dun. Kunti lang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wala. Okay. Tutukan mo dito, Caprion, para pag umandar, makikita natin yung status ng unit, kung bakit siya nag-error. Tutukan mo dito. Ayan. Grabe. 560. Ayan, di ba? So, ito yung problema na naman, Caprion. 100, wala pang 120 yung low side. Pero yung high side, nasa 550 na. So, kita mo yan, ha? Ito yung kumisan kulang sa mga installer. Tulad nito, nagkakaroon ng problema. Yung mga ganitong emergencies, dapat tulad nito, ha, nag-register tayo ng 115 lang yung low side, tapos yung high side, nasa 550 PSI. So, dapat, pag mga ganyang cases, mayroon tayong circuit breaker dito for emergency cases. Tulad nito, yung pinaka main panel board nasa baba. So, bago tayo makatakbo ng baba, wala na. Hindi na natin alam ang mga susunod na pangyayari. Kaya kanina,
i-trinis ko muna yung trigger ng contactor. Dinisconnect ko muna. So, pagdating ko dito, ito na nga, nung mag-start doon sa thermostat, 115 lang yung low side eh. Tapos yung high side, 550, almost 550. Nakunan mo kapre yun? So, ang laki ng palo. So, napakadelikado. Buti na lang, bago tayo troubleshoot, in-anticipate na natin yung mga posibilidad. Kaya yung trigger ng magnetic contactor, medyo linawagan ko na. Dahil mahirap to, may lock yan eh. So, niliwagan ko na para kunting bunot ko lang, ma-disconnect na, ma-de-energize na itong magnetic contactor. Okay, kapre yun. Paandarin ulit natin, ha? Tutukan mo, ha? Kung ilang ang amperes nito. Dito ka, tutukan mo itong... Ayan, tutukan mo yan. Lahat yan, ha? Kasi wala nga tayong emergency circuit breaker dito. Walang access. Hindi nag-provide yung installer. So, dito tayo para safety. Okay, 1, 2, 3. Ayan. Ayan, nakita mo. Oh, yan. Oh, oh. Ayan, yan. Ayan, oh, kita mo. Oh, oh, di ba? So, ayan, kapre yun. Ang problema natin ngayon ay restriction dito. Mga posibilidad. Ano mga posibilidad? Bakit ganyan ang operating data? So, una-una, sa system niya, baka hindi maganda yung flashing nito, baka hindi maganda yung preparation nito, so hindi na vacuum ng maayos ito. Walang magic yung mga kapre yun, ha. Kitang-kita natin yung amperes pumalo ng 40 amperes. Tapos yung high side umabot ng 550. Actually, kinabahan ako doon kapre yun eh. 550 PSI. Tapos yung low side, 120 lang. So, kinabahan ako doon. Tapos, bumababa, tumataas, bumababa, tumataas. So, ibig sabihin, 100% mga kapre yun, mayroon restriction ang system niya. Okay, so, gagawin na natin yung mga dapat gawin natin mga kapre. Makikita mo yung compressor planet, di ba? So, yan ang mga, kung minsan, hindi natin nabibigyan ng special natin. Kung minsan, sasabihin natin, kulang pa sa karga, tapos, karga tayo ng karga, ayan. So, mahalaga kapre yun yung mayroon tayong thermometer para ma-monitor natin yung superheat. Ito kasi ang buhay ng startup mga kapre. Yung superheat natin, yan ang talagang pasyahan natin. Kung dapat bang kargahan o hindi na. Kung babase tayo sa refrigerant 410A, kung kukunin natin yung standard na recharging and full charge niya, nasa 120 to 150. O, basta yan range niya. Pero kung sa sitwasyon na ganito, hindi mo pwedeng sundin yan, kapre yun. Dahil pag hindi mo binawasan yung refrigerant mo, magiging flooded na yung compressor. Sa mga salita, yung compressor natin nagkakaroon na ng liquid slugging. So, ano ang magiging next breakdown niyan? Natural, pag liquid slugging mga kapre yun, ang unang-unang bibigay niyan, compressor, yung mechanical. Okay, mga kapre yun, i-update namin kayo ngayon. Kanina, i-recap lang natin ha. Kanina mga kapre yun, yung kung nung wala pa kaming ginawang rectification ng system, kanina, almost pumapalo ng 600 PSI itong high side. Tapos itong low side, 120 PSI lang. Tapos yung amperes natin kanina, pumalo ng 42. So, ayan yung operating data natin. So, ngayon, pag itong high side na ito, tsaka ito, hindi stable siya. Kumbaga,
Pagdating na 600, 550, babalik. Parang sa madaling salita, hindi stable yung system niya, pati ito. So ngayon, ito na. In-rectify na natin itong system at mag-i-start na tayo. Dahil walang itong safety circuit breaker, yung para sa mga individual outdoor units, dapat mayroon itong circuit breaker for emergency cases. So, trinish up natin yung trigger ng magnetic contactor para in case na may problema ang system natin, dito na lang natin binubunot na natin yung trigger ng magnetic contactor. Okay, Caprion, tutukan mo at i-start natin to. Ilawan natin para magka... Ito mga Caprion ha, iti-trigger na natin. Okay, 1, 2, 3. Ayan. So, ayan na, Caprion. Ang operating data natin, ito yung amperes niya, ito yung low side, almost 100 PSI. So, tumataas pa yung high side natin. At yung current natin, nasa 25, 26, mga ganyan. O, kita mo na. So, makikita natin ang difference mula kanina hanggang ngayon. Pangalawang point, mga Caprion, una-una titingnan natin, ito yung compressor natin. Ito. Ito yung compressor natin, mga Caprion. Dapat itong low side na banda dito, dapat ito malamig. Hindi siya malamig na malamig. Dapat lang na malamig siya. Pero pagdating dito sa taas, ibig sabihin, warm lang siya.